Miss Asuncion, blankong booklet mo. Walang kahit anong nakasulat tungkol sa address mo at personal information. Hindi namin ito matatanggap. Namutla si Camille nang marinig ang sinabi ng staff. Sabay abot ng booklet at nakita niyang wala ngang kahit anong nakasulat doon. Importante pa naman ang booklet na yon dahil ito ang isa sa mga requirements para sa annulment procedures. Buong pagtatakang inisa-isa ni Camille ang pahina ng booklet. Paano nangyari na walang nakasulat doon? Gayong last time na nagpunta sila ni Sergio sa Regional Trial Court ay nag-fill up siya sa booklet na yon. Gumisi naman si Sergio nang marinig yon habang nakatayo sa kanyang tabi. Ano na namang kalokohan to? Pang-uyam na tanong ni Sergio. Para bang gusto nitong palabasin na sinadya niya yon nang sa gayon ay hindi matuloy ang kanilang annulment. Pinagtitinginan rin siya ng mga naroon at may palihim ng ngiti habang pinapanood siya. Uminit ang pisngi ni Camille dahil sa matinding pagkapahiya. Ikinuyom niya ang kamao saka tumingin kay Sergio. Hindi ko rin alam kung anong nangyari. At dahil marami pang taong nakapila sa likuran ni Camille ay minadali na rin siya ng staff sa courtroom. Miss Asuncion, pwede ka namang bumalik kapag nakompleto mo ng requirements. May another 30 days ka pa naman bago makuha ang annulment certificate matapos ang grace period. Pahayag ng staff kay Camille. Si Sergio ay dire-diretso nang umalis na tila walang pakialam. Samantalang si Camille ay paulit-ulit na humingi ng pasensya sa staff dahil nakaabala siya. At matapos kunin ang lahat ng mga dokumento ay mabilis siyang sumunod sa lalaki, palabas ng gusali. Huminto si Sergio sa tapat ng lobby habang hinihintay ang pagdating ng sekretary at ang kanyang driver. Masyado kasing mataas ang sikat ng araw at masakit sa balat kung sa initan siya maghihintay. Aandap-andap na naglakad papalapit si Camille sa lalaki saka kinakabahang nagsalita. Mr. Reynoso, aayusin ko kaagad ang booklet, huwag kang mag-alala. Dahil nakasunglasses, hindi nakikita ni Camille ang mga mata ng lalaki. Ang hindi nito alam, mas malamig pa sa yelo ang tinging ipinupukol sa kanya ng lalaki ng mga sandaling iyon. Are you not leaving yet? Tanong ni Sergio. Nagulat naman si Camille sa tanong na yon ng lalaki. Hindi pa. Hindi pa ako aalis. Aayusin ko pa ang booklet. Kailangang matuloy ang annulment nila ni Sergio dahil kung hindi rin siya makakaalis at alam niyang ikakagalit yun ang gusto ni Mr. Gratch Reynoso. Baka kung ano pang gawin nito sa kanya at kay George. Nang makitang pagiging masigasig ni Camille para matuloy ang kanilang annulment, ay dumilim ang paningin ni Sergio. Okay, that's good. Maya-maya isang itim na taxi ang huminto sa kanilang tapat. Bumukas ang pinto nun at bumaba ang isang driver bitbit ang electric wheelchair. Honey, kumabog ng malakas ang dibdib ni Camille habang pinapanood niyang alalayan si Ursula ng driver at marahang isakay sa wheelchair. Matapos nun ay mabilis nito minaniobra ang makina, malapit kay Sergio habang matamis na nakangiti. Nang makalapit ay inalalayan naman ni Sergio yung dalaga sa kagulat na nagtanong, Why are you here? Sinabi ni Uncle Grudge na puntahan kita dito at sabay na tayong pumunta ng Celestial Hotel for lunch. Sagot ni Ursula habang nakangiti. Have you completed the formalities? Usisa pa nito. Lihim na nakagat ni Camille ang pang-ibabang labi. Mukhang gustong-gusto ni Grudge Reynoso si Ursula kaya sinabi nito lahat ng tungkol doon. Kung sa bagay, mayaman si Ursula at may magandang family background. Idagdag pang matagal nang may relasyon ng dalawa kaya marahil masaya si Gratch Reynoso para sa dalawa. Lihim namang nagtaka si Sergio, hindi niya akalain na sasabihin ng kanyang daddy kay Ursula tungkol doon. Yes, it's done. Kalmadang sagot naman ni Sergio sabay sulyap kay Camille nang makahulugan na para bang binabalaan na huwag magsalita ng kahit na ano tungkol sa naudlot na annulment. Hindi naman kumibo si Camille at walang reaksyon habang nakatingin sa dalawa. Marahil ay kaya ito nagsinungaling kay Ursula dahil ayaw nitong ma-disappoint ang babae. Sa oras na malaman nitong naulot ang kanilang annulment, may kirot sa kanyang dibdib na mapagtanto na talagang inaalala ng lalaki ang kapakanan ni Ursula. Hindi na siya magtataka kung malaman niyang magpapakasal ng mga to sa susunod. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Camille.
nang pukawin ni Ursula ang kanyang atensyon. Miss Asuncion, I didn't expect you and Sergio to have this kind of relationship. But thank you dahil inalagaan mo siya para sa akin. Nakangiting saad ni Ursula. Nag-thank you man, ang ibig sabihin naman ni Ursula ay gusto niyang ipaalam kay Camille na siya ang nagmamay-ari kay Sergio Reynoso. Hindi naman malaman ni Camille kung ano ang isasagot niya, kaya isang simpleng, wala yun, lang ang naisagot niya. Dapat ay doon na sana matatapos ang usapang yon. Pero dahil ayaw ni Ursula na basta na lang aalis si Camille, ay muli pa siyang nagpatutsyada. Miss Asuncion, once we've chosen a date, come and join us. Date? Pakiramdam ni Camille ay may malaking batong dumagan sa kanyang dibdib dahil sa sinabi ni Ursula. Kung ganun, kaya pala galit ang lalaki kanina dahil hindi natuloy ang kanilang annulment ay nagmamadali na magpakasal ang mga to. Nagtama ang mga mata ni Camille at Sergio kaya naman napilitan siya na ngumiti sa babae. Masyado kasi akong busy sa pag-aaral at sa part-time job ko. Pero wish ko para sa inyo ay sana maging masaya kayo sa inyong kasal at magkaroon kayo ng masayang pagsasama, sagot ni Camille. Sergio secretly clenched his fist because of the smile on Camille's annoying face. She seemed very happy to hear that he was getting married. Mariing naglapat ang mga labi ni Sergio sa kabinalingan si Ursula. Let's go, we're going to lunch, anyaya niya sa babae. Lumitaw naman sa maputlang mukha ni Ursula ang matagumpay na ngiti nang muling bumaling kay Camille. Saan ka pupunta ngayon, Miss Asuncion? Pwede ka naming ihatid kung gusto mo, anyaya pa nito. Hindi naman makapal ang mukha ni Camille para sumabay pa sa mga to, kaya umiling siya. Hindi na, okay lang, sagot niya. Don't be shy, it's okay. Sumabay ka na sa amin, pagpupumilit naman ni Ursula. Hindi tanga si Camille para hindi malaman na gusto lang ng babae na ipakita sa kanya ng harap-harapan kung gaano sila ka-sweet at kamahalang isa't isa. Pero nagkakamali ito, isa lang siyang substitute kaya hindi dapat tumabahala sa kanya. Samantala, dahil naiinip na sumabat si Sergio sa mga to. Let's go, naghihintay na si Daddy. Nakasimangot naman na lumingon si Ursula sa nobyo. Huwag ka naman ganyan, honey, kahit papaano may pinagsamahan naman kayong dalawa. Nang oras ding iyon ay dumating na rin si Alex. Nang may park itong sasakyan ay kaagad tong bumaba at lumapit kay Ursula. Miss Ursula, I'll take you to the car. Magalang na saad ni Alex sa babae. Mabilis namang hinila ni Ursula ang kamay ni Sergio sabing-sabing, Honey, gusto kong ikaw ang kumarga sa akin. Pakiusap ng babae sa nobyo. Nang maulinagan yun ay wala sa sariling napatingin si Sergio kay Camille. Kalmado mukha ng babae ng mga sandaling yun at wala ni katitingmang pag-alala na nababasa sa mga mukha nito. Tumiimbag ang si Sergio sa yumuko upang kargahin ang fiancé. Malambing namang lumambitin si Ursula sa laeg ng nobyo na para bang sinasadya na makita yun ni Camille. Ang eksena namang iyon ay nadulot ng pamamasat paghapli ng mga mata ni Camille. Mariin niyang ikinuyom ang mga kamao kasabay ang pagbuhos ng alaala kasama ang lalaking pinakamamahal niya. Kinuyom ni Camille ang mga kamao at kinontrol ang sariling paghinga. Kahit pakaramdam niya kinakapos na siya, ngunit kahit anong gawin ni Camille, hindi niya makakalimutan na ilang beses din niyang nayakap si Sergio nang mas intimate pa doon. Hindi lang yun, nagawa rin siya nitong bilhan ng sanitary napkin. At kapag meron siyang menstruation ay marahan nitong hinahaplos ang kanyang puson sa tuwing masakit. Kapag meron naman siyang sakit, hindi ito pumapasok sa trabaho at inaalagaan lang siya hanggang sa gumaling siya. Lalong-lalo na sa mga hindi niya inaasahang pagkakataon. Ay lagi itong dumarating kung kailang kailangan niya ng tulong nito. Hindi niya alam kung paano at kailan siya umibig sa lalaki. Hindi niya alam kung may pagtingin ito sa kanya o substitute lang talagang tingin ito sa kanya. Ang tanging alam lang niya ay nagmamahal siya sa maling tao at sa maling pagkakataon. Pakiramdam ni Camille ay may malaking kutsilyong bumaon sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ang mga ito. Pakiramdam niya ay malalagutan siya ng hininga dahil sa matinding sakit. Ganun pala kasakit ang magmahal ng isang tao. Gusto niyang makalimutan ito at hindi na magmahal muli. Ilang sandali pa ang nakalipas ay dumating na rin ang riding up na narentahan ni Camille. Dire-diretso niyang tinungo ang taxi subalit muli siyang hinarangan ni Sergio sa kanyang daraanan. Wala sa sariling tiningala ni Camille ang lalaki sa buong pagtatakang pinagmasdan ito. Bakit siya bumalik? Tanong ni Camille sa kanyang isipan.
Here, ani Seryo sabay abot ng medicine kit sa babae. Lagyan mo yung sugat. Dagdag pa niya nang tinutukoy ang sugat nito sa pisngi na aksidenteng nahiwa ng card. Blankong mga matang nakatingin naman si Camille kay Seryo. Mga matang tulad sa isang inosenteng babae. Pero hindi na magpapaloko si Seryo sa mga tingin na yon dahil mapanlin lang ang mga ito. Higit sa lahat, napakasinungaling nito. Samantala, nakatulala lang si Camille habang nakatingin kay Seryo na hindi siya kumilos para kunin ang inabot nito. Bakit parang mukhang concern pa ito sa kanya? Namalayan naman ni Seryo na muli na naman siyang nalinlang na mga tingin iyon. Kaya otomatikong dumilim ang kanyang mga paningin at basta na lang isiningit sa kamay nito ang medicine kit at bumira ng alis. Nang dumaan sa harap ni Camille ang sasakyang kinalululanan ni Seryo at Ursula, ay bumaba ang bintana nun, sumilip doon ang maputlang mukha ni Ursula sa ngumiti sa kanya habang nakatingin sa medicine kit. Doon nagising si Camille sa kanyang kahibangan. Hindi pala kay Seryo galing ang gamot na yon kundi kay Ursula mismo. Kaya pala ganun na lang ang asta nito kanina nang ibigay sa kanya ang gamot. Matapos doon ay nagtuloy-tuloy na ng alis ang magarang sasakyan. Naiwan si Camille na pinagmamasdan ng gamot na hawak. Mabigat ang loob niya nang maisip na kay Ursula galing yon. Kaya naman nang may makita siyang trash can ay tinapon niya yon at saka kaagad na sumakay sa taxi. Samantalang habang binibuelta ng driver ang sasakyan, kitang-kita naman ni Seryo na itinapon ni Camille ang medicine kit ni binigay niya. Ang kaninang madilim niyang anyo ay lalong nagdilim dahil sa nakita. She didn't care about his effort. Well, before his secretary picked him up, he even ordered him to buy ointment for her wound. Is she that heartless? Napatanong tuloy si Seryo sa kanyang sarili. Masyado na ba siyang bored? Kaya sinisira niya ang sariling yon sa babaeng yon? Honey, pagtawag ni Ursula sa nobyo nang mapansing nakatulala ito. Nang marinig ang tinig ng babaeng katabi ay sakalang nanumbalik sa wisyo si Seryo. Kunot noo siyang tumingin sa babae at saka malamig na nagtanong, "What is wrong?" Ursula's expression darkened when she saw the man's cold expression. Just a moment ago, his eyes were filled with concern for that woman. He even gave the woman medicine so she couldn't help but feel jealous. Kinalma ni Ursula ang sarili kahit na gusto niyang magalit sa lalaki. At saka kalmadong nagsalita, "Honey, pagkatapos nating ikasal, gusto ko maging faithful ka sa akin." Kumunot naman ang noo ni Seryo, subalit hindi sumagot. Dahilan para mamulang mga mata ni Ursula na parang maiiyak. "Honey, I want answers." Nakikiusap na tura ni Ursula. Matapos ang ilang segundong pananahimik ay sumagot si Seryo. "Okay." Aniya na walang mababasang expression sa muka. Na walang inis na nararamdaman ng babae para kay Seryo. Saka muling nagtanong, "Will you be faithful in body and mind?" Muling nagpatahimik kay Seryo ang tanong na yon. At dahil ayaw naman ni Ursula na lumabas na masyado siyang agresibo ay ngumiti siya at binagong usapan. Ang gusto ni Uncle Grudge ay maging grande ang kasal. "Honey, pwede mo ba akong samahan one of these days para makapagsukat ng wedding gown?" "Okay," maikling sagot ni Seryo. Hindi na kumibo pa si Ursula at saka ibinaling na lang ang paningin sa labas ng kotse. Subalit kitang-kita sa salamin ng bintana na sumama ang kanyang ekspresyon matapos sabihin yun ng nobyo. Nang makauwi si Camille sa kanyang apartment, nakatanggap siya ng tawag mula sa assistant ni Grudge Reynoso. Nalaman nitong hindi natuloy ang kanilang annulment at sinabi siya nito'y bibigyan ng pera sa oras na ma-finalize ng kanilang annulment. Walang pakialam si Camille tungkol sa perang sinasabi ng matanda at nang gabing iyon, ang gusto lang ni Camille ay matulog upang mapayapa ang kanyang isipan. Kinabukasan madaling araw nang magising si Camille matapos maligoy nag-asikaso na si Camille at nag-ayos dahil a-attend siya ng graduation ceremony. Masyadong naging maluwag si Grudge Reynoso sa kanya kaya binigyan siya ng mataas na marka sa kanyang internship sa Debonair na naging dahilan para matagumpay siyang makakuha ng kanyang diploma. Doon na nagtatapos ang kanyang college life. Nang malaman ng kanyang boss sa studio kung saan siya may extra bilang drawing artist ay inimbitahan siya nito sa shop upang doon na pansamantalang mamasukan. Sinabi nito sa kanyang hindi naman kabilang ang studio ng pagmamay-ari nito sa mga malalaking kumpanya ay sinisiguro naman itong marami siyang matututunan at makakatanggap siya ng pantay na benepisyo. At dahil mula rin sa kanyang boss ang perang ibinayad niya kay Seryo na hindi naman ito tinanggap,
Kaya ipinangako niya sa sariling pagbubutihan niya ang kanyang pagtatrabaho sa studio nito. Subalit isa pa sa dapat niyang asikasuhin ay hanapin ang kanyang nanay Zoila dahil ang booklet niya ay kailangan ng pirma nito na nagpapatunay na mag-ina silang dalawa. Kaya ang plano niyang umuwi sa Bicol upang hanapin ang kanyang nanay. Nang palabas na si Camille ng apartment ay nakasalubong siya ni Elias. Nang makita nitong may dala siyang maleta ay kaagad itong nagtanong, "Uuwi ka ng probinsya?" Tanong nito. "Oo, kukuha lang ako ng tiket ng bus," sabi ni Camille sa lalaki. "Ganun ba? Kung ganun ihahatid na kita. Tutal tamang-tamang papasok na ako sa trabaho." Presenta ni Elias. "Okay lang, sasakay na lang ako ng taxi." "I-cancel mo na, ako na maghahatid sa'yo." Pagpupumilit ni Elias, wala siyang nagawa kung hindi sundin ang sinabi nito, bagamat hindi siya maipaliwanag kung bakit may nararamdaman siyang hindi maganda na mga sandaling iyon. Walang nagawa si Camille sa pagpupumilit ni Elias na ihatid siya sa bus station pauwi sa Bicol. "Thank you, Kuya Elias," nahiyang pasasalamat ni Camille sa binata. "Okay, go ahead," sagot naman ni Elias. Marahan namang tumango si Camille at tumalikod na pero hindi pa siya nakakalayo ay narinig niyang nagsabi ng, "See you soon," ang lalaki na ipinagtaka ni Camille. Lumingon siya sa lalaki nagtataka pero inosenteng ngumiti lang sa kanya si Elias. Inisip na lang ni Camille na guni-guni lang niyang narinig kaya binaliwala na lang niya ang narinig at nagtuloy-tuloy sa paglalakad. Nang makaalis naman si Camille saka kinuha ni Elias ang kanyang phone at may kinontak. Kitang-kita kung paano naging malamig ang anyo nito na kanina lang ay nakangiti. Yes, she is. Kinabukasang nakababa si Camille sa terminal ng bus. Muli na numbalik kay Camille ang masalimuot na karanasan niya sa lugar na yon sa Sierra Nevada habang nakatingin sa labas ng bintana. Kahit kailan ay napakasama talaga ng kanyang ina. Matapos itong pirma ng agreement kung saan hindi na dapat itong magpapakita sa kanilang magkapatid, ay bigla na itong nawala matapos makuha ang pera. Mabuti na lang magaling ang kanyang lawyer at meron tong backup plan. Nangalap to ng mga ebidensya tungkol sa ginawang iskandalo ng kanyang nanay Zoila sa ospital at nag-file ng kaso laban sa kanyang ina. Pero ang proseso ng annulment ay mayroong 3 buwan at buong akala ni Camille ay wala nang magiging problema kaya hindi na niya kinakailangan ang tulong ng kanyang ina. Hindi niya akalain na hindi pala ito pumirma sa booklet na requirements sa annulment. Sa simula, hinihintay lang talaga niya na may prosesong annulment nila ni Sergio. Pero dahil nga nagkaproblema ang kanyang booklet, kaya ngayon ay nagagalit si Sergio. Dahil akala nito'y sinadya niyang nangyari. Mabuti na lang hindi niya kailangan ng kanyang nanay sa pagkakataong iyon para makapagparehistro ulit ng booklet dahil nasa legal age na siya. Ang kailangan na lang ang kanyang ID at ilang dokumento na sumusuporta sa kanyang pagkakakilanlan. Ayaw na niyang maglagi pa ng matagal sa Sierra Nevada at plano niya bumalik kaagad sa oras na matapos na niya ang dapat asikasuhin. Nang makababa sa bus station ng terminal, ay muling sumakay si Camille ng tricycle patungo sa registration office ng kanilang barangay. Inaasahan ni Camille na magiging maayos ng lahat, subalit hindi niya akalain na panibagong problema na naman ang umusbong. Ang akala niya dahil nasa legal age na siya ay pwede na siyang makakuha ng registration booklet pero nagulat siya nang malamang kailangan pa ang presensya ng kanyang nanay Zoila. At kung hindi makakadalo ang parent o guardian ay pwede naman siyang magbigay ng ID card ng mga ito. O kaya naman ang power of attorney na may pirma ng magulang. Dahil doon ay nagkaroon ng malaking problema si Camille. Kung wala doon sa dati nilang tinutuluyan ng kanyang nanay Zoila, sana man niya hagilapin ng matanda. Pero kung naroon naman ang kanyang nanay, malamang igagawa na naman to ng paraan para i-blackmail siya. Nang mapansin na may staff sa registrar office na numroblema si Camille ay sinabi nitong lumapit na lang siya sa kapitan ng Sierra Nevada. Nang sa gayon ay makahingi siya ng barangay certificate na magpapatunay na doon siya isinilang at totoong mga magulang niya nag-aalaga sa kanya. Dahil sa narinig ay nakahinga ng maluwag si Camille, kaya naman kaagad siya nagpunta sa kanilang barangay. Patagal nang hindi nakakauwi si Camille ng Sierra Nevada kaya naman halos lahat ng nandun ay bago sa kanya. Maging ang kapitan ay hindi niya kilala, kaya nang makita siya nito'y kaagad siyang nagpakilala. Tila na surprise naman ang kapitan sa narinig. "Ikaw palang anak ni Zoila," tatangu-tangung saad ng may edad na lalaki. "Opo, kaya sana payagan niya kung makakuha ng certificate, kapitan. Importante lang po talaga." Nakikiusap na ni Camille. Napakunot noon naman ang kapitan dahil sa sinabi niya ng dalaga. "Pero bakit hindi ka nalang magpatulong sa nanay mo? Tutal nandyan naman siya ngayon," anang kapitan.
Hindi inaasahan ni Camille na maabutan niyang nandun ang kanyang nanay sa kanilang bahay. Madalas kasi itong wala at kung saan-saan nagpupunta. Minsan inaabot to ng kung ilang araw bago umuwi sa kanilang magkapatid. At base sa kanyang experience sa kamay ng malupit niyang nanay, alam niyang hindi niya basta ito makukumbinsi. Malamang iba ka masaktan lang siya nito kapag nagkataon. Kumuyo ang mga kamao ni Camille sa matras. Hindi pa niya kayang harapin ang kanyang ina ng mga oras na yon. Kaya naisip niyang bumalik na lang ng Maynila para makiusap kay Sergio Reynoso. Tsak natutulungan siya ng lalaki lalo pa tungkol yun sa pagpapabilis ng kanilang annulment. Kaagad namang napansin ng kapitan ang takot at pag-alinlangan sa mukha ng dalaga. Iha, natatakot ka ba sa nanay mo? Tanong nito pagkuwan. Alam ng kapitan na may masamang reputasyon si Zoila sa buong barangay. 2 taon nang nakakalipas. Basta na lang nitong kinaladkad ang anak niya sa barangay at naisip kasal sa isang lalaki na may matanda pa yata sa kanya, kapalit ng bigay kaya mula sa pamilya ng lalaki. Kilala rin si Zoila na napapalit-palit ng lalaking kinakasama. Lagi rin itong nagsusugal at nagiinom na naging dahilan para magkaroon to ng record sa barangay. Pinagbantaan kasi siya nitong papatayin nang minsang pauwiin siya ito mula sa isang lamay dahil nagwala ito. Nang hindi sumagot si Camille ay ngumiti ang butihing kapitan. Huwag kang mag-alala, sasamahan kita iha. Bahagya namang nakampante si Camille dahil merong taong sasama sa kanya pabalik sa kanilang bahay na matagal na niyang hindi nauuwian. At kung sakali man na muli siya pagtagkaang sakta ng kanyang nanay Zoila ay may isang taong tutulong sa kanya. Ang kanilang bahay ay nasa pinakadulol pa ng Tierra Nevada. May 2 palapag ito bagamat luma at bahagyang sira-sira dahil pamana yon ng mga lolo't lola sa kanilang mga magulang. Sakay ng tricycle na service ng barangay, tinungo ni Camille at ang kapitan ng kanilang tahanan. Nang nasa tapat na si Camille ng kanilang tahanan ay kumabog ang kanyang puso nang maalala ang traumang inabot niya sa bahay na yon. Pero tinataga ni Camille ang sarili dahil sa mga oras na yon ay muli niyang makikita ang babaeng nagbigay sa kanya ng traumang yon. Kumatok ang kapitan sa kanilang pintong yari sa kahoy. May ilang sandali rin bago binuksan ni Zoila ang pinto't otomatikong naningkit ang mga mata nito nang makita ang kapitan iyon. Anong kailangan niyo, kapitan? Inis na tanong ni Zoila. Kaagad na naamoy ng kapitan ng alkohol sa babae at mula sa kinatatayuan niya ay kitang-kita niya na parang tambakan ng basurahan ang loob ng pamamahay nito. Kumunot ang kanyang nuot na kasimangot na nagsalita. Nandito ang anak mong dalaga para kumuha ng registration booklet. Pwede bang pakasamahan mo naman ang anak mo, Zoila? Nanikit ang mga mata ni Zoila nang marinig ang sinabi ng kapitan at saka sinilip ang anak niyang nagtatago sa likuran ng kapitan. Tsk! Nandito na ang gatasan ko, isip-isip ni Zoila. Ngumiti lang malapat si Zoila na halos kita ng madilaw at maitim na mga ngipin. Sino ba yan? Yan ba ang pinakamamahal kong anak? Kumunot ang noo ni Camille sa kanyang nanay saka nagsalita. Nagkaroon ng problema sa registration booklet ko. Samahan mo ako para makakuha ng bago. Nakikiusap na wika ni Camille. Magpaparehistro ka ulit? Kunwari nagtataka tanong na si Zoila. Sige, sasamahan lang naman pala kita pero bagong lahat, bigyan mo na muna ako ng pera. Ano kayang mangyayari sa pagbalik ni Camille sa kanyang ina? Makuha kaya niyang kanyang pakay at anong malalaman ni Camille tungkol kay Zoila? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.